Sa bawat pagsikat ng araw, bago pa man lubos na magising ang buong Maynila, naroon na si Lazaro sa tambakan ng basura. Hawak ang sako at kalawangin na kawit na bakal, sinasalat niya ang bawat tambak ng bote, plastik, lata at kung minsan ay mga tira-tirang pagkain na maaaring lamanin ng kanyang sikmura. Ang amoy ng nabubulok na basura ay kumakapit sa kanyang balat at buhok at tila ba iyon na ang naging natural niyang pabango. Ngunit sa mata ng mga tao, si Lazaro ay hindi tao. Isa lamang siyang nilalang na isinuka ng lipunan. Habang siya'y nakayuko at abala sa paghalungkat, biglang may grupo ng mga batang naglalaro sa tabi. "Ay, si Lazaro!" sigaw ng isa, sabay turo sa kanya. "Amoy daga!" Nagtawanan ang iba. Hindi lang daga, amoy tae pa. Dagdag pa ng mas matanda. Nagpatuloy sila ng kantyawan. "Uy, Basura King! Gusto mong kainin itong tirang tsitsirya? Huwag kang mag-alala, nilawayan ko na." Hinagis ng isang bata ang basang plastik ng tsitsirya sa kanyang paanan. Napahinto si Lazaro. Hindi siya lumingon. Sa halip, isiniksit niya sa sako ang 2 bote ng soft drinks na nakuha niya. Pilit na hindi pinapansin ang mga bata. Sa kanyang dibdib, parang may karayom na paulik-ulit na tumutusok. "Lazaro," sigaw ng isa pang bata. "Magkano naman ang amoy mo ngayon? Libre ba yan?" Muli silang nagtawanan, sabay takbo palayo. Sa isip ni Lazaro, pinilit niyang ulitin sa sarili. Walang masama. Trabaho lang ito. Kailangan kong mabuhay. Ngunit kahit gaano niya subukan, hindi niya maikubli ang sugat na dulot ng kanilang tawa. Ang mga salitang amoy daga ay umaalingaw-ngaw sa kanyang tainga at sa bawat ulit ay tila ba binabawasan ang kanyang pagkatao. "Kung hindi ko lang kailangan ng pera," bulong niya sa sarili habang pinipigil ang init ng kanyang mga mata. Makalipas ang ilang oras, matapos mapuno ang kalahati ng sako, nagtungo siya sa palengke. Alam niyang may tindera roon na maaaring may maiwang panis o sirang gulay at makasakaling makiusap siya ay bibigyan siya ng kaunting tira. Ngunit sa bawat lapit niya, ang sagot ay hindi habag kundi pang-iinsulto. "Hoy Lazaro!" sigaw ng isang tindera ng gulay. "Wala ka bang ibang mapupuntahan? Baka madumihan mo pa ang mga paninda ko." "Layas! Manghingi lang po ako ng konting tira. Kahit tirang gulay lang po." Mahinahon niyang sagot, halos pabulong, na tila humihingi ng awa. Ngunit sa halip na ibigay, isang bulok na repolyo ang inihagis sa kanyang paanan. "Ayan, yan ang bagay sa'yo, hayop." Napayuko si Lazaro. Pinulot niya ang repolyo, kahit basang-basa at amoy panis, at marahang inilagay sa sako. "Salamat na lang po," mahina niyang wika, ngunit walang nakarinig. Sa kabilang pwesto, isang tindera ng prutas naman ang nagkibit balikat. "Kung ako sa'yo, huwag ka naglumapit dito. Nakakaasiwa ang presensya mo. Ang dumi-dumi mo." Narinig iyon ng ibang mamimili at may isang batang babae na kumapit sa kamay ng ina. "Nanay, bakit ang baho nung tao? Hindi ba siya naliligo?" Umiling ang ina. "Anak, huwag mong titingnan. Basurero lang yan. Huwag mong tularan." Parang latay sa kanyang puso ang bawat salita. Basurero lang. Wari bang ipinako siya sa sahig ng palengke, kaharap ang lahat, at pinagtatawanan sa pagiging wala. Lumayo siya, dala ang sako at kaunting sirang gulay. Sa gilid ng palengke, may isang tindero ng isda na nahabag. Nilapitan siya nito. "Lazaro," bulong ng matanda, "pasensya ka na sa kanila. Hindi lahat ay walang puso. Eto, kunin mo na lang itong mga ulo ng isda. Hindi ko na rin ibebenta." Nanlaki ang mga mata ni Lazaro. Salamat po talaga." Ang kanyang tinig ay nanginginig at halos mapaiyak siya sa simpleng kabutihan. Pero bago pa man siya tuluyang makaramdam ng pasasalamat, biglang singit ng isang tindera. "Hoy Mang Selo, huwag mong sanayin yan, baka mas lalo pang mamihasa yan sa pamamalimos." Muling lumubog ang kanyang puso. Umalis siya ng tahimik. Nag-aalangan kung tatanggapin ba ang kabutihang loob o sadyang utang na loob lamang ito
na kailanman ay hindi niya mababayaran. Pagsapit ng gabi, dinala niya ang sako sa junk shop at ibinenta ang nakolektang bote at plastik. Kaunting barya lamang ang kanyang nakuha, hindi sapat upang makabili ng mainit na pagkain. Kaya't muli siyang naglakad patungo sa Jollibee. Nagbabaka sakaling may tira-tirang pagkain sa basurahan. Doon, nakita siya ng isang guard. "Hoy Lazaro! Ilang beses na kitang nahuli rito. Huwag kang mangalkal ng basura dito. Nakakahiya sa mga customer." "Pasensya na po, gutom lang po ako." Sagot niya, halos nakayuko hanggang lupa. "Alis!" mariing sigaw ng guard. Ngunit sa gilid ng basurahan, may nakita siyang isang plastik na may natirang kanin at kaunting fried chicken na buto na lang. Nang walang nakatingin, mabilis niya itong kinuha at itinago sa kanyang sako. Para kay Lazaro, iyon na ang magiging hapunan. Kinagabihan, sa gilid ng kalsada, nagtayo siya ng munting higaan gamit ang lumang karton. Dumampi ang malamig na hangin sa kanyang balat. At para bang mga patalim itong tumatagos hanggang sa buto. Niyakap niya ang sarili, pilit na lumalaban sa ginaw. Ang tiyan niya'y kumakalam at kahit kinain niya ang malamig at mabahong kanin, hindi pa rin nawala ang sakit ng gutom. Nakatingala siya sa kalangitan, pinagmamasdan ang makakapal na ulap na tinatabingan ang buwan. "Bakit ganito? Diyos ko," bulong niya, "hanggang kailan ko titiisin ang ganitong buhay? Wala na ba talagang awa ang langit?" Ngunit ang tanging tugon ay ang malamig na hanging dumadaloy na tila kasabay ng tahimik na gabi. Dumampi rin sa kanyang pisngi ang luha na pilit niyang itinatago. Sa kabila ng lahat, pinilit niyang pumikit. Sa kanyang isip, isang maliit na tinig ang bumubulong. "Bata bukas, baka isang araw, may awa rin ang langit." Isang hapon na malakas ang ulan, pumahampas ang hangin sa mga yero ng barong-barong na tila pinupunit ang katahimikan ng paligid. Ang langit ay madilim at ang daan ay naging ilog ng puti. Sa gitna ng lahat, patuloy pa rin si Lazaro sa pangangalakal. Basang-basa siya mula ulo hanggang paa. Ang lumang t-shirt na suot niya'y nakadikit na sa balat at ang tsinelas niyang pudpod ay halos tangayin ng putik sa bawat hakbang. Ngunit hindi siya tumigil. Mahigpit niyang yakap ang sao na para bang iyon na lang ang natitira niyang kayamanan. "Diyos ko," mahina niyang usal, "bakit kailangan pang umulan sa ganitong hapon? Wala na nga akong makain, nilalamig pa ako ng ganito." Alam niyang may sakit na siya, ngunit pinilit niyang kumilos. Kung titigil siya ngayon, baka bukas ay wala siyang makain. Habang siya'y naglalakad sa tambak, biglang may kislap na gumuhit sa gilid ng kanyang paningin. Unay akala niya'y kidlat, ngunit napansin niyang hindi iyon mula sa langit. Sa mismong tambak ng basura, may liwanag na sumisilip. "Ano yon? Bumbilya ba? O bote lang nabasa ng ulan?" Bulong niya, sabay lapit. Habang dahan-dahan siyang papalapit, unti-unting lumitaw ang hugis ng isang ibon. Hindi basta ibon, isang kalapati na tila yari sa pilak. Ang pakpak nito'y tila kumikislap sa ulan at bawat galaw ay para bang nagsasayaw ng liwanag sa gitna ng maruming tambakan. Napahinto si Lazaro. Nanigas ang kanyang mga tuhod at ang puso niya'y kumabog ng mabilis. "Hindi totoo to," bulong niya. "Paano may ganito sa lugar na ganito?" Nakalimutan niya ang gutom at ginaw. Ang lahat ng bigat ay tila nawala sa liwanag na dala ng ibon. At nang tumitig ito sa kanya, para bang inaanyayahan siyang lumapit. "Ano ka ba?" tanong niya, nanginginig ang pinig. "Nilalang ka ba ng langit? O baka isa ka ring niligaw ng kapalaran, tulad ko?" Dahan-dahan siyang lumapit. Kinuha niya ang plastik na may natirang kanin. Kaning galing sa basurahan ng fast food kanina. Amoy mantika, malamig at madumi. Ngunit iyon lamang ang kaya niyang ialay. "Heto lang ang meron ako," mahina niyang sabi. "Pasensya na, tira lang ito. Pero kung tatanggapin mo, baka ibig sabihin, hindi ako nananaginip." Iniyunat niya ang palad. Sa halip na lumipad, lumapit ang kalapati at pinagtuka ang kanin. Walang pag-aalinlangan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napigilan ang pagtulo ng luha. "Diyos ko, tanggapin man lang ng isang kalapati ang alok ko."
Sapat na para maramdaman kong hindi ako tinataboy ng lahat. Patuloy siyang nagsalita na parang nakikipagkwentuhan. Kanina lang sa palengke, pinaboy nila ako. Pero ikaw hindi ka lumipad. Tumigil ang ibon at tumitig sa kanyang mga mata. Sa saglit na iyon, may sagot na hindi niya marinig, ngunit ramdam ng kanyang puso. Ang pangalan ko ay Lazaro, bulong niya. Kung maari, hayaan mong tawagin kitang kaibigan. At laking gulat niya nang pumayag ang ibon na dumikit sa kanyang braso. Ramdam niya ang init nito at parang may lakas na dumaloy sa kanyang katawan. Mumiti siya, unang ngiti matapos ang mahabang panahon. Salamat, hindi mo alam kung anong halaga nito sa akin. At sa hapong iyon, sa gitna ng malakas na ulan at putik, nabuo ang kakaibang ugnayan sa pagitan ng isang pulubi at ng mahiwagang kalapati na kulay pilak. Kinabukasan, nagising si Lazaro na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Sa tabi niya, nakadapo sa sanga ng isang kahoy, naroon ang kalapating pilak na abala sa paglilinis ng mga pakpak. Napangiti siya saglit, pakiramdam niya'y may kasama siya. Ngunit agad ding sumiksik ang pag-aalinlangan. Kaibigan, bulong niya, hindi ka bagay dito. Hindi ka dapat manatili sa ditong bakan. Lumipad ka, hanapin mo ang tunay mong tahanan. Tahimik lang ang ibon, tila nakikinig. Kung ako lang ang masusunod. Dagdag ni Lazaro, pinipigil ang kirot sa dibdib. Mananatili ka sa tabi ko. Pero wala akong maibibigay. Hindi kita kayang alagaan. Dahan-dahan niyang iniangat ang braso. Sa isang pitik ng pakpak, umangat ang ibon at mabilis na lumipad pa itaas hanggang sa lamunin ng madilim na ulap. Naiwan si Lazaro, nakatingala, may butas sa kanyang dibdib. Ganito pala, mahina niyang bulong, ang mawalan ng kaibigan. Makalipas ang ilang oras, habang nakaupo siya sa gilid ng palengke, nakasilong sa ilalim ng karton, biglang may dumapo sa kanyang tabi. Napakurap siya, ang kalapating pilak. Bumalik ka, halos mangiyak-ngiyak niyang sabi. Hindi kita pinilit, pero bumalik ka. Ngunit higit pa sa kanyang gulat ay ang dala ng ibon. Sa tuka nito'y may maliit na batong kumikislap. Nang ipatong sa kanyang palad, akala niya'y piraso ng bubong. Ngunit nang tamaan ng sinag, nagningning ito na parang bituin. Diamante? Bulong niya. Hindi, imposible. Paanong may ganito rito? Hinaplos niya ang ulo ng ibon. Nanginimig ang kamay. Ano to ba talaga? Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Tahimik lamang ang palapati. Nakatingin na tila sinasabing maniwala ka na lang. Sa sandaling iyon, ramdam ni Lazaro ang kakaibang init na dumaloy sa anyang dibdib. Hindi galing sa araw o sa hangin, kundi sa presensya ng ibon. Para bang may boses na pabulong sa kanyang isip. Hindi ka nag-iisa, hindi ka itinakwil ng langit. Napaluha siya at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi luha ng gutom o hapdi ang dumaloy, kundi luha ng pag-asa. Kinabukasan, naglakas loob si Lazaro na dalhin ang bato sa isang alahero. Mahigpit niya itong hawak na nakabalot sa tela, takot na baka maagaw. Habang naglalakad, paulit-ulit niyang iniisip, paano kung walang halaga pala ito? Paano kung peke? Paano kung pagtawanan lang ako? Pagdating sa tindahan, sinalubong siya ng matandang alahero. Ano na naman ito, Lazaro? Wala akong binibiling basura. Huminga siya ng malalim. Pakiusap po, tingnan niyo lang po ito. Baka may halaga. Natawa ang alahero. Diamante raw? Ilang beses na akong nilapitan ng mga gaya mo. Puro bubog at peke. Kung wala pong halaga, aalis din po ako agad, sagot ni Lazaro. Halos pabulong. Napilitan ng alahero at binuksan ang tela. Nang makita ang bato, nanlaki ang kanyang mga mata. Kinuha niya ito, inilapit sa ilaw at sinilip gamit ang magnifying glass. Teka, bulong niya. Hindi ito peke, totoo itong diamante. Maliit oo, pero bihira ang ganitong kinang. Saan mo nakuha ito? Sa tambakan lang po, sagot ni Lazaro, mahina ngunit tapat. Imposible, halos pasigaw ang alahero. Ngunit bigla ring nagbago ang tono. Lazaro, bilhin ko na ito. Sabihin mo, magkano ang gusto mo? Nagulat si Lazaro. Buong buhay niya, siya ang nagmamakarawa.
Ngayon may taong nagmamakaawa sa kanya. Hindi ko po alam, sagot niya, nauutal. Sumandal ang alahero at tumitig kay Lazaro. Kung ipagbibili ko ito, tiyak na malaking halaga ang makukuha ko. Pero dahil ikaw ang nakatagpo at nagdala, handa kitang bayaran ng 10,000, isang tawad na hindi mo pa nahahawakan sa buong buhay mo. Ano, tatanggapin mo ba? Namilog ang mga mata ni Lazaro. 10,000, isang kayamanang hindi niya maisip noon. Naringinig siyang tumango. Sige po. Agad na iniabot ng alahero ang pera. Sa unang pagkakataon, hawak ni Lazaro ang makapal na bungkos ng salapi. Pinagmasdan niya ito, para bang baka maglaho kung ipipikit niya ang mata. Salamat po, mahina niyang wika. Paglabas niya ng tindahan, tumigil siya sa gilid ng daan. Sa gitna ng putik at ambon, tumingala siya sa langit. May luha sa kanyang mga mata, ngunit ito'y luha ng pag-asa. Kaibigan, bulong niya, iniisip ang kalapati. Binigyan mo ako ng dahilan para muling maniwala. At mula sa araw na iyon, nagsimula ang pagbabago sa buhay ng dating basurero sa tulong ng mahiwagang kalapati na kulay pilak. Makalipas ang ilang araw, muling bumalik ang kalapating pilak. Dumapo ito sa balikat ni Lazaro habang siya'y nakaupo sa ilalim ng punong kahoy. Sa tuka ng ibon, kumikislap ang isang pulang bato. Ruby ba to? Bulong niya. Halos hindi makapaniwala. Maingat niyang kinuha. At nang makita ang malalim nitong kulay, napanganga siya. Diyos ko, totoo nga. Kaibigan, mahinang dagdag niya, nakatitig sa ibon. Hindi ko na alam kung anong ginawa ko para bigyan mo ng ganito. Kinabukasan, muli na namang dumating ang ibon. Sa pagkakataong ito, isang perlas naman ang dala. Maputi, makinis at kumikislap sa sikat ng araw. Hindi napigilan ni Lazaro ang mapangiti at sabay tanong. Hindi ako makapaniwala. Kahapon ruby, ngayon perlas. Ano bang ibig sabihin nito? Gusto mo ba akong tulungan? O sinusubok mo lang ako? Pahimik ang kalapati. Ngunit nakatitig sa kanya na para bang may gustong iparating. Sa mga gabing iyon, hindi makatulog si Lazaro sa dami ng iniisip. Ang dating tao na pinagtatawanan, ngayoy hawak ang mga kayamanang maaaring magbago ng kanyang kapalaran. Isang gabi, muling bumalik ang ibon. Sa tuka nito'y isang gintong singsing na may kakaibang ukit. Inabot ito ni Lazaro, mahigpit na hawak sa kanyang palad. Napatingin siya sa kalapati at sabay bulong. Salamat, kaibigan. Salamat din, Panginoon, sa biyayang ito. Sa mga sumunod na araw, naging lalo siyang maingat. Hindi na siya bumabalik sa iisang tindahan lamang. Kapag may dala ang kalapati, ruby, perlas o antigong singsing, iba't ibang alahero ang pinupuntahan niya sa iba't ibang sulok ng palengke. Isang beses, ipinakita niyang singsing sa isang matandang alahero. Sabi nito, "Saan mo ito nakuha, Lazaro?" Halatang may pagtataka sa tinig. Mahinang tugon niya, "Nahanap ko lang po." Napataas ang kilay ng alahero. "Nahanap lang? Huwag kang magbiro. Ang singsing na ito galing pa sa banyagang lupa at napakahalaga nito." Ganoon din ang nangyayari sa tuwing may nagtatanong. Iisa lang ang sagot ni Lazaro, "Nahanap ko lang po." At pagkatapos noon wala na siyang idinadagdag. Alam niyang mas ligtas na manatiling simple ang paliwanag kaysa magsabi ng totoo at mapag-isipan ng masama. Sa bawat pagbebenta, dumadagdag ang ipon niya at kasabay nito, lalong lumalalim ang kanyang pagkalito. Bakit siya? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Isang hapon, pagbalik ng ibon, dala nito ang isang lumang pilak na barya. Luma na, ngunit ang ukit ay malinaw pa rin. Isang disenyong hindi na ginagamit sa bansa. "Hindi ako pamilyar sa baryang ito," sabi ni Lazaro habang pinagmamasdan. Binala niya ito sa isang tindahan ng mga koleksyon. Nang makita ito, agad na nagtanong ang kolektor. "Saan mo ito nakuha? Matagal nang hinahanap ng mga kolektor ang ganitong klase." Bahagyang umiling si Lazaro. "Basta may nagbigay lang po." Sambit ng kolektor, "Kung ibebenta mo, marami ang mag-aagawan, bibigyan kita ng magandang halaga."
Habang hawak pa niya ang barya, may dalawang lalaking naroon ang nagkomentaryo rin. Wika ng isa, ako na ang bibili niyan. Ngunit agad namang tumutol ang isa pa. Hindi, akin na yan. Kay tagal ko nang hinahanap yan. Halos magtalo ang mga ito sa harap ng tindero. Doon lang tuluyang naunawaan ni Lazaro na iba ang bigat ng hawak niya. Ang dating walang laman ang bulsa, ngayoy pinipilahan ng mga taong may pera. Habang pauwi, halos hindi siya makapaniwala. Dati dinidikdik ko lang ang pitik sa kalsada para makalakad. Ngayon ang putik na nilalakaran ko, parang nagiging ginto. Lumipas ang mga linggo at sa dami ng kayamanang naipon niya mula sa mga regalo ng kalapati, nagsimulang magbago ang buhay ni Lazaro. Una, umili siya ng sapatos, bagong-bago, hindi na ang lumat-pudpud na tsinelas. Nang isukat niya iyon, halos maluha siya. Ganito pala ang pakiramdam, hindi na masakit sa paa, hindi na ako mukhang basurero. Kasunod nito'y bumili siya ng malinis na damit. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili sa salamin ng tindahan. Hindi na siya mukhang pulubi. Kumuha siya ng isang di kalakihan ngunit maayos apartment. Simple lang ang itsura. May bubong na hindi tumutulo, pader na hindi butas at bintanang may kurtina. Ngunit para kay Lazaro, para na itong palasyo. Sa wakas, hindi na siya natutulog sa ilalim ng karton o nagigising sa lamig ng kalsada. Pinakamasaya siya nang humiga sa bago niyang kama. Malambot ang kutson, may malinis na kumot at unan. Habang nakahiga, napangiti siya at mahigpit na niyakap ang unan, na para bang noon lang siyang nafaramdam ng tunay na pahinga. Sa isip niya, bulong niya, ganito pala ang pakiramdam ng may tahanan. Pinakamahalaga, gumawa siya ng maliit na bahay para sa kalapati. Gawa sa pinakamatibay na kahoy at bakal, ngunit maluwag, may bubong at maliliit na bintana. Kaibigan, para ito sa'yo. Wika niya habang pinapasok ang ibon. Hindi na kita iiwanan sa ulan at putik. Binilhan din kita ng pagkain at bitamina. Karapat dapat kang alagaan. Dumapo ang kalapati sa kanyang balikat, tila ba nakangiti. At sa unang pagkakataon, dama ni Lazaro ang kakaibang kapayapaan. Ngunit sa kabila ng pag-angat, nanatili ang kababaang loob niya. Sa tuwing hahawakan niya ang pera o kayamanan, naaalala niya ang sarili niyang dating itsura. Basang-basa, giniginaw, tinataboy ng lahat. Madalas niyang bulong sa sarili, hindi ako dapat maging mayabang. Hindi ko ito tinamo mag-isa. Kung wala ang kalapati, wala ako rito. Sa mga sandaling iyon, nagsimula nang magbago ang tingin ng mga tao sa kanya. Ang mga dating tumatawa at nagtataboy, ngayon ay nagtataka at nag-uusisa. Ang mga batang dati nang babato sa kanya, ngayon nagtatago at nagbubulungan. Si Lazaro, hindi na kagaya ng dati. At bawat gabi bago matulog, tinitingnan niya ang kalapati. Mahina siyang bumubulong. Salamat kaibigan, hindi ko alam kung hanggang kailan ka mananatili. Pero habang kasama kita, hindi na ako takot sa bukas. At salamat din Panginoon, sa lahat ng biyayang ipinagkaloob niyo sa akin. At sa mga gabing iyon, hindi na siya naputulog sa lamig ng karton, kundi sa init ng bagong pag-asa, kasama ang mahiwagang kalapating pilak. Unti-unting napansin ng mga kapwa basurero ang pagbabago kay Lazaro. Ang dating gusgusin at nangangamoy basura. Ngayoy may sapatos na at malinis ang damit. Hindi na rin siya naputulog sa karton sa gilid ng kalsada. Oy, napansin mo ba si Lazaro? Bulong ng isa. Oo nga, dati halos hindi makabili ng pandesal. Ngayon, mukhang busog na palagi. Baka naman may nakupit na pera o baka may nakawan na ginawa. Naririnig ni Lazaro ang mga bulungan pero pinipili niyang manahimik. Habang naglalakad siya sa kanto, nilalapitan siya ng ilan. Lazaro, tanong ng isang matandang kasama sa pamumulot. Saan to kumukuha ng pambili ng ganyang sapatos? Baka naman may magandang trabaho ka. Ngumiti lang siya at umiwas ng tingin. Nagkataon lang po, swerte siguro. Ngunit hindi lahat ay natutuwa. May ilan na nagsimulang painggit. Bakit siya? Dati halos hindi siya malapitan dahil sa baho.
Ngayon ang linis-linis na, sabi ng isa, puno ng inggit at galit. Malay mo, magnanakaw pala yan, dagdag pa ng isa. Ang bawat salita ay parang bato na ipinupukol kay Lazaro. Ngunit pinili niyang kimkimin ang sakit. Alam niyang hindi niya kayang ipaliwanag ang totoo. Kung sasabihin niya ang tungkol sa kalapati, baka mas mapahamak pa siya. Isang hapon, habang pauwi si Lazaro galing sa palengke, may lumapit na estranghero. Isang matandang lalaki, payat, may puting balbas at nakasuot ng kupas na damit. Nakasandal ito sa tungkod at tila galing pa sa malayong lakad. Lazaro, wika ng matanda, mabagal at mabigat ang tinig. Matagal na kitang minamasdan. Napahinto si Lazaro. Kilala niyo po ako? Mumiti ang matanda. Kita ang malalim na kulubot sa kanyang pisngi. Hindi kita kilala ng personal, Lazaro, pero kilala ko ang kaibigan mong ibon. Ang kalapating pilak, hindi ito ordinaryong nilalang. Mahiwaga ito at iilan lang ang pinagkakalooban ng kanyang presensya. Napakaswerte mo anak na ikaw ang pinili. Nanlaki ang mata ni Lazaro. Swerte? Ako po? Halos hindi siya makapaniwala. Tumango ang matanda. Oo, bihira ang binibiyayaan ng ganito. Pero tandaan mo, ang biyayang dala sa'yo ng ibon ay hindi lamang kayamanan, kundi pagsubok din. Huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. Magpakabuti ka at huwag mong hayaang lamunin ka ng kasakiman. Sapagkat kapag nakalimot ka, maaaring bawiin ng langit ang lahat ng ito. Sandali siyang tumigil, saka idinagdag ang mas mabigat na paalala. At higit sa lahat, ingatan mo ang iyong sikreto. Kapag nalaman ng iba, maraming mata ang paiilawin ng inggit, at ang inggit, Lazaro, kayang sumira ng buhay. May mga taong hindi matutuwa sa iyong pag-angat, at baka gamitin pa nila ang iyong lihim laban sa'yo. Napalunog si Lazaro, ramdam ang bigat ng mga salita. Salamat po, mahina niyang sagot, pilit pinatatag ang kanyang tinig. Sisikapin kong maging mabuti at iingatan ko ang lahat. Ngumiti lamang ang matanda, saka dahan-dahang lumakad palayo, para bang tinatangay ng hangin ang kanyang anyo. Naiwan si Lazaro na balisa, ngunit may baong pag-asa, hawak sa puso ang paalalang hindi niya malilimutan. Kinabukasan, sa malapit sa tindahan nakasalubong siya ni Carlos, ang dating niyang kasama sa pamumulot ng bote at plastik. Payat at marumis pa rin si Carlos, pero may ngiting matagal nang pamilyar kay Lazaro. Lazaro, sigaw nito. Ikaw nga ba yan? Hindi ako mapapaniwala. Ikaw ba yung nakaputing t-shirt at bagong sapatos kanina? Parang ibang tao ka na. Napangiti si Lazaro. Carlos, matagal kitang hindi nakita. Kamusta ka na? Umuwi ako sa probinsya, sagot ni Carlos, sabay kibit-balikat. Ilang taon din akong tumulong sa tiyuhin ko sa bukid. Pero bumalik ako rito kasi mahirap din ang buhay doon. Kaya heto, balik sa pamumulot ng bote at kung anong makita. Pero ikaw, ang laki ng pinagbago mo. Ano bang sekreto mo? Sandaling napigilan si Lazaro. Naalala niya ang babala ng matandang dayo. Ingat sa sikreto. Ngunit sa mukha ni Carlos, nakita niya ang tanging taong hindi siya nilibak noon. Ang tanging nakausap niya sa mga gabing gutom at giniinaw. Carlos, bulong niya, ikaw lang ang masasabi kong tunay na kaibigan. Sa'yo ko ipagtatapat. Nagulat si Carlos. Ano yun? Dahan-dahang inilahad ni Lazaro ang kwento tungkol sa kalapating pilak. Kung paano niya ito nakita sa gitna ng ulan. Kung paano ito nagdala ng diamante, ruby, perlas at mga antigong kayamanan. Habang nagsasalita, nanininig ang kanyang tinig, parang natatakot na hindi siya paniwalaan. Tahimik lang si Carlos, nakikinig, pagkatapos ay ngumiti. Lazaro, kung totoo man yan o hindi, isa lang ang alam ko. Karapat-dapat kang umasenso. Ilang taon tayong pinagtawanan at tinapakan ng lipunan. Ngayon, kahit paano, may biyaya kang natanggap. Napaluha si Lazaro. Salamat, Carlos. Ayokong kalimutan ang pinagmulan ko at ayokong iwan ka. Heto, tanggapin mo to. Iniabot niya ang ilang libong piso mula sa kanyang ipon. Nanlaki ang mata ni Carlos. Para saan to? Sobra na ang hawak ko. Mas kailangan mo mayon.
kaibigan kita. Lazaro, nanginginig ang boses ni Carlos. Hindi ko alam ang sasabihin. Salamat, salamat. Habang yakap siya ni Carlos, napuno ng tuwa ang puso ni Lazaro. Masaya siyang muling nakapiling ang matalik niyang kaibigan. At higit sa lahat, masaya siyang natulungan niya ito sa munting paraan. Sa gabing yon, muling nagkasama sina Lazaro at Carlos. Kumain sila sa isang sikat na paresan. Umuusok pa ang sabaw habang pinagsasaluhan nila ang pares at kanin. Habang nakaupo, tumitig si Lazaro sa kalangitan. Naalala niya ang babala ng matanda, ang inggit ng ilang tao, at ang lihim na hawak-hawak niya. Pagka-uwi niya sa kanyang apartment, dumapo ang kalapati sa kanyang balikat. Kasabay nito, muling bumalik ang init ng pag-asa sa kanyang dibdib. Mahina niyang bulong, "Salamat, kaibigan. At salamat din, Panginoon, sa pagkakataong muling maramdaman kong may kasama ako sa laban ng buhay." Lumipas ang panahon. Mula nang makaahon si Lazaro sa hirap, araw-araw ay tila bago para sa kanya. Ngunit sa kabila ng malinis na damit, bagong sapatos, at maayos sa apartment, may kulang pa rin, isang puwang sa kanyang puso na hindi kayang punan ng salapi. Isang linggo ng umaga, nagpunta siya sa simbahan. Matapos ang misa, naglakad siya sa labas at naamoy ang bango ng sampagita. Doon niya nakita ang isang dalaga. Nakaupo sa bangko, maayos na nakatirintas ang buhok, hawak ang tali ng sampagita. "Bili na po, sampagita para sa mahal na birhen." Alok ng dalaga, may ngiting nakakahawa. Napatigil si Lazaro. "Magkano po?" "5 piso lang po kada tali," sagot ng dalaga. Nadabot agad ng pera si Lazaro at kinuha ang sampagita. Bahagya siyang ngumiti bago nagsalita. "Ako nga pala si Lazaro. Ikaw?" Mumiti rin ang dalaga. "Isabel, ako si Isabel." Lumakad siya palayo, ngunit hindi nawala sa isip niya ang ngiti ng dalaga. Kinabukasan, muling nagpunta si Lazaro at bumili ulit. Muli siyang ngumiti kay Isabel. Sa sumunod na araw, ganoon din. Ilang beses siyang bumalik. Lagit-laging may sampagita siyang binibili. Hanggang sa dumating ang araw na naglakas loob na siya. "Isabel," sabi ni Lazaro, kinakabahan, "kung ayos lang sa'yo, samahan mo naman sana akong kumain. Doon tayo sa Chowking." Sandaling nagulat ang dalaga, ngunit mumiti rin. "Matagal na akong nagtitinda rito. Bihira akong makapasok sa mga ganong lugar." "Sige, Lazaro, sasama ako." Magkatabi silang pumasok sa Chowking. Para kay Lazaro, isa iyong sandali na hindi niya makakalimutan. Dati nakasilip lang siya sa bintana. Ngunit ngayon, may kasama siyang dalaga at may perang pambili ng tunay na pagkain. "Anong gusto mong kainin?" tanong niya. Mahina ang tinig. "Kung ano ang orderin mo, ganun na din ang sa akin," sagot ni Isabel. Marahang ngumiti. Umorder si Lazaro ng fried chicken at pancit canton. Nang dumating ang pagkain, ilang saglit siyang tumigil at nakatitig lang sa mesa. "Bakit?" tanong ni Isabel. "Naalala ko lang," bulong niya. "Dati kumakain lang ako ng tira-tira sa basurahan dito. Ngayon, nakaupo na ako rito, kasama ka. Parang panaginip." Napangiti si Isabel. "Lazaro, hindi mo dapat ikahiya ang nakaraan. Doon ka hinubog. Ang mahalaga, marunong kang magpasalamat at hindi mo nakakalimutan kung saan ka nanggaling." Napatingin si Lazaro sa kanya at dama niya ang katapatan ng mga salita. "Salamat, Isabel. Lahat ng naririnig ko sa'yo, parang paalala na huwag akong lumihis sa tama." Ngumiti si Isabel. "Huwag mong kalimutan. Ang pera, madaling mawala. Pero ang kabutihan, iyon ang hindi nananakaw." Sa sandaling iyon, alam ni Lazaro na may bago siyang dahilan upang magsumikap, hindi lang para sa sarili, kundi para sa dalagang nagbigay sa kanya ng liwanag. Habang unti-unting nagbabago ang mundo ni Lazaro, nagkakaroon ng bagong pag-asa at inspirasyon mula kay Isabel. Isang tao naman ang hindi niya nakakalimutan, si Carlos. Sa tuwing pumupunta siya sa kanilang lugar, nakikita niya itong ganoon ta rin, pagod at marumi, nakayuko habang namumulat ng bote at plastik isang hapon. Muli niyang nilapitan ito.
Carlos kaibigan, hindi kita kayang pabayaan. Heto tanggapin mo. Gamitin mo para makapagsimula ng maliit na negosyo o kahit pambili ng mga gamit mo sa araw-araw. Kaya mo na ring makamahon. Tinanggap ni Carlos ang pera na may ngiti at mahigpit na yakap. Salamat Lazaro, hindi mo alam kung gaano ito kalaking tulong. Ngunit makalipas ang ilang araw, napansin ni Lazaro na hindi nagbabago ang kalagayan ng kaibigan, lalo pa itong nagmumukhang aburido. Isang gabi, sinundan niya ito at doon niya nadiskubre ang dahilan. Nasa sabungan si Carles, pawis na pawis, sigaw ng sigaw habang tumataya. Sa loob ng ilang minuto, naubos ang perang ibinigay niya sa isang pustahan. Carlos, sigaw ni Lazaro, hindi makapaniwala. Sa ganito mo lang pala ginamit ang tulong ko sa'yo? Nagulat si Carlos, pilit na ngumiti. Lazaro, sandali. Kung nanalo sana ako, dodoble ang pera. Para rin naman sa ating sana. Umiling si Lazaro, ramdam ang bigat sa dibdib. Hindi ito ang dahilan, kaya kita tinulungan. Hindi kita binigyan ng pera para sayangin mo lang. Hindi kita matutulungan kung ikaw mismo ang humihila sa sarili mo pababa. Napayuko si Carlos, hindi makatingin. Pasensya na Lazaro, nadala lang ako. Hindi ko mapigil ang sarili ko. Huminga ng malalim si Lazaro bago sumagot. Mahalaga ka sa akin bilang kaibigan, Carlos. Pero hindi ko kayang ituloy ang pagtulong kung ganito mo lang ginagamit. Kailangan mo ring tulungan ang sarili mo. Hindi pwedeng ako lang. Masakit man sa anya, tumalikod si Lazaro at umuwi. Kinagabihan, kinausap niya ang kalapating pilak na nakadapo sa kanyang bintana. Kaibigan, bulong niya, masakit tumigil sa pagtulong, pero minsan iyon ang tamang gawin. Hindi lahat ng bagay kaya kong kontrolin, pero sana matuto rin si Carlos balang araw. Dumapo ang ibon sa kanyang balikat, tila ba sinasabing tama ang desisyon niya. Lumipas ang ilang linggo matapos harapin ni Lazaro si Carlos sa sabungan. Hindi na siya muling nagbigay ng pera at mula noon, ramdam ni Carlos ang lamig ng kanilang samahan. Habang nakaupo sa gilid ng kalsada, napatitig sa bote ng gin. Paulik-ulit niyang inuusal. Bakit siya? Pareho lang naman kaming galing sa basura. Dati magkasama kami, ngayon parang iniwan na niya ako. May lumapit na isa pang basurero. Carlos, bakit ganyan ang itsura mo? Lasing ka na naman. Umirap siya. Anong pakialam mo? Tingnan mo si Lazaro. Dati amoy kanal. Ngayon malinis, may sapatos, may pera at may tirahan. Ako, eto, ganito pa rin. Nagpatuloy siya sa pag-inom habang sa loob niya. Mas matindi pa sa apoy ang inggit at sama ng loob. Hindi tama. Hindi siya dapat lang ang umasenso. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa malamig na semento, pumasok sa isip niya ang isang plano. Kung hindi siya tutulungan ni Lazaro, hahanap siya ng ibang paraan para makinabang sa lihim ng kaibigan. Samantala, sa kabilang panig ng barangay, nakaupo si Chairman Ramirez sa kanyang opisina. Sa harap niya, mga resibong hindi tugma at mga ulat ng mga tanod, habang nagbibilang ng perang nakulimbat niya mula sa pondo. Biglang pumasok ang isa niyang tauhan. Chairman, sabi ng tanod, napapansin po ng mga tao, si Lazaro, dati basurero lang, ngayon bigla na lang umasenso. May apartment na at hindi na mukhang naghihikahos. Umangat ang kilay ni Ramirez. Lazaro, yung gusgusing namumulot sa tambakan, anong kaluguhan yan? Hindi lang po ako ang nakakapansin. Kahit mga tindero at kapitbahay, nagtataka. Tumayo si Ramirez at naglakad-lakad, kita ang pagkabalisa sa kanyang mukha. Kung hindi ko mapipigilan ang pag-angat ng basurerong yon, baka maging maimpluwensya siya. At kapag nangyari yon, mawawala ang hawak kong kapangyarihan sa barangay. Hindi ko papayagang mangyari yon. Sa mga salitang iyon, nagsimula ang anino ng inggit at kasakiman na gumapang sa kanyang puso. Isang gabi, habang nag-iisa si Carlos sa kanto, lumapit ang isa sa mga tauhan ni Ramirez. Carlos, pinapatawag ka ni Chairman. Gusto ka lang daw kausapin. Napatigil si Carlos,
may kaba at kasabay na pag-asa. Si Chairman, bakit naman ako? Dinala siya sa opisina. Nandoon si Ramirez, nakaupo, naninigarilyo at malamig ang titig. "Kumusta ka, Carlos?" Panimula ni Ramirez, nakangiting pilit. "Narinig ko, kaibigan ka raw ni Lazaro. Alam mo, matagal na kitang napapansin. Pero gusto kong marinig mula sa'yo. Paano siya biglang nagbago? May trabaho ba siya? May iligal na ginagawa? O may padrino?" Nagkibit balikat si Carlos. Ngunit sa loob-loob niya, naramdaman ang pagkakataong kumita. "Chairman, totoo pong magkasama kami noon. Pareho kaming walang-wala. Pero ngayon, hindi ko rin maintindihan kung saan ang gagaling ang pera niya." Napasinghap si Ramirez. "Hindi mo maintindihan o ayaw mong sabihin?" Namilog ang mata ni Carlos. Naisip niya ang babala ni Lazaro noon. Huwag ipagsabi ang tungkol sa kalapati. Ngunit habang nakatingin siya sa mesa ni Ramirez na puno ng sigarilyo, alak at makapal na bungkos ng pera, nanaig ang kanyang kahinaan. "Chairman," bumuntong hininga siya, "sasabihin ko na, may ibon siya. Isang kalapati na kakaiba. Kada bumabalik, may dala itong bato, mga hiyas, ginto at kung ano-ano pa. Doon nang galing ang lahat ng pera niya." Nanlaki ang mata ni Ramirez sa napatawa ng malakas. "Kalapati, huwag mo akong pinaglalaruan, Carlos. Hindi po ako nagsisinungaling." Mariing sagot ni Carlos. "Ako mismo ang nakarinig sa kanya. Ako mismo ang nakakita ng mga kayamanang dala niya. Kung hindi dahil sa ibon na yon, hindi aasenso si Lazaro." Sandaling natahimik ang opisina. Napapitig si Ramirez kay Carlos at nakita niya ang apoy ng galit at inggit sa mga mata nito. "Kung totoo ang sinasabi mo," dahan-dahang wika ni Ramirez, "malaki ang kapalit ng impormasyon mong yan. Ano ang kapalit na gusto mo?" Nag-alinlangan si Carlos. Ngunit kalaunan ay bumigay. "Pera, ayokong magutom, ayokong bumalik sa pamumulot ng basura. Bigyan mo ako ng sapat para makabawi." Gumiti si Ramirez, malisyoso. "Kung gayon, tutulungan mo akong makuha ang ibon. Kapag nakuha natin, hindi lang pera ang kapalit. Maging kapangyarihan tayo. Sa hawak natin. Sasamahan kita ng mga tauhan ko. Basta siguraduhin mong totoo ang mga sinabi mo. At kung hindi, malilintikan ka sa akin." Tumango si Carlos, kahit may kaba sa dibdib. "Totoo po ang sinabi ko, Chairman. Maniwala po kayo." At doon, tuluyang nabuo ang pagtataksil. Habang naglalakad pa uwi si Carlos, mahigpit niyang hawak ang perang ibinigay ni Ramirez bilang paunang bayad. Sa isip niya, sumagi ang alaala ng kanilang mga gabing magkasama ni Lazaro sa tambakan. Sabay kumakain ng tira-tira, sabay natutulog sa ilalim ng karton. "Patawad, Lazaro," bulong niya, "pero kailangan kong mabuhay." Samantala, sa bahay ni Chairman Ramirez, nakapinin siya sa bintana, malamig ang ngiti. Kung totoo ang ibon na yon, magiging akin lahat ng kayamanan. At kapag nangyari yon, wala nang makakatalo sa akin at pwede pa akong tumakbong mayor o congressman. Sa gabing iyon, nagtagpo ang dalawang anino, ang anino ng pagkakaibigang sinira ng kasakiman at ang anino ng kapangyarihang hindi marunong makontento. Gabi na at mahina ang ulan nang ihatid ni Lazaro si Isabel pauwi mula sa simbahan. Hawak nito ang maliit na basket ng sampagita, habang si Lazaro naman ay tahimik na naglalakad sa kanyang tabi. Sa bawat hakbang, dama niya ang katahimikan ng paligid, tanging patak ng ulan at huni ng kuliglig ang maririnig. "Salamat sa pagsama, Lazaro," mahinang wika ni Isabel, nakangiti. "Kung wala ka, baka natakot akong maglakad isa sa ganitong oras." Mumiti rin si Lazaro. "Wala yon. Kahit saan ka pumunta, ihahatid kita. Lalo na't alam kong maraming hindi mapagkakatiwalaan sa gabi." Bago pa man makapagsalita muli si Isabel, biglang may sumulpot mula sa madilim na eskinita. Dalawang lalaking naka-jacket at may takip ang mukha. Bago pa sila makatakbo, agad na sinunggaban si Isabel, tinakpan ang bibig nito at pinilit kinaladkad papasok sa dilim. "Isabel!" sigaw ni Lazaro. Mabilis na humabol, ngunit dalawang tanod ang biglang sumulpot at pumigil sa kanya. Pinulupot siya ng matitigas na braso at itinulak sa pader. "Bitawan niyo siya, mga hayop, anong ginagawa niyo?" sigaw ni Lazaro, nagpupumiglas, halos mabali ang kanyang mga braso. Sa dulo ng iskinita, lumitaw si Chairman Ramirez.
May ngising malamig habang nakasimbe ang sigarilyo sa kanyang bibig. Kung gusto mong makita siyang buhay, sigaw ni Ramirez sa gitna ng ulan, ibigay mo sa akin ang kalapati o lahat ng kayamanan mo. Narinig ni Lazaro ang iyak ni Isabel habang pilit siyang kinalatkad papalayo. Ang bawat hakbang na palayo kay Lazaro ay parang martilyong dumudurog sa kanyang puso. Wala siyang nagawa, kundi sumigaw, umiyak at bumagsak sa masang semento habang ang kaluluwa niya'y nilalamon ng pagkabigo. Kinabukasan, kumalat ang usap-usapan. May mga kapitbahay at basurero na nakasaksi sa nangyari. Una, tahimik lang sila, nagbubulungan sa gilid ng palengke. Pare, nakita mo ba kagabi? Kinidnap ng mga tauhan ni Chairman yung kasintahan ni Lazaro. Bulong ng isa. Totoo ba yun? Sagot ng kasama. Si Chairman, nangidnap ng babae? Paano kung tayo ang isunod niya? May isang matandang babae ang nagkomento. Kung kayang gawin ni Chairman kay Lazaro yon, ibig sabihin wala siyang kinatatakutan. Pero baka oras na rin para makita ng lahat kung sino talaga siya. Bagamat marami ang takot magsalita ng lantaran, unti-unting lumalalim ang pagdududa at galit ng mga tao laban sa pinuno ng kanilang barangay. Samantala, sa loob ng kanyang apartment, halos mabaliw si Lazaro. Halos hindi siya kumain o uminom. Nakaluhod siya sa gilid ng kanyang kama. Paulit-ulit na binubugbog ang sariling dibdib. Isabel, patawad, dapat pinrotektahan kita. Lumapit siya sa maliit na hawla ng kalapati. Binuksan niya iyon at pinakawalan ang ibon. Kaibigan, nanginginig ang tinig niya. Alam kong hindi ko dapat gawin ito, pero wala na akong ibang kakapitan. Pakiusap, magdala ka ng kayamanang pantubos para kay Isabel, para mailigtas ko siya. Luwipad ang kalapati palabas, naglaho sa langit na abot tanaw. Naiwan si Lazaro na nakasubsob, puno ng luha ang mga mata. Isang araw, walang pumalik. 2 araw, wala pa rin. 3 araw, mas lalo siyang nag-alala. Halos hindi na siya natutulog, hindi na rin kumakain. Nakatulala lang siya sa bintana, paulit-ulit na bumubulong. Bakit ko pa siya pinakawalan? Maaaring hindi na siya bumalik. Sa kanyang isip, bumalik ang paalala ng matandang dayo. Maaaring dumating ang araw na hindi na bumalik ang ibon. Sa ika-4 na araw, bumuhos ang malakas na ulan. Ang langit ay itim, ang hangin ay tila humahampas. Si Lazaro, nakaluhod pa rin, ay halos mawalan na ng pag-asa. Biglang may liwanag na bumaba mula sa ulap. Ang kalapati, basang-basa ngunit kumikislap pa rin na parang pilak. Dumapo sa kanyang balikat. Sa puka nito'y isang makinang na esmeralda. Berdeng bato na kumikislap kahit natatakpan ng ulan. Kaibigan, bulong ni Lazaro. Bumuhos ang luha sa kanyang mata. Hindi mo ako iniwan. Niyakap niya ang ibon at napaluhod sa tuwa. Sa sandaling iyon, muling bumalik ang lakas sa kanyang puso. Agad niyang dinala ang esmeralda sa isang kilalang negosyante sa bayan. Kinabukasan, nakasuot siya ng basang jacket. Dala ang maleta ng perang nauha sa pagbenta ng esmeralda. Kumarap siya kay Ramirez kasama ang mga tanod. Chairman, nanginginig ang boses niya. Narito ang pantubos. Pakiusap, pakawalan mo na si Isabel. Nagkatinginan ang mga tao. Tahimik na naghintay. Si Ramirez, nakangisi, tinanggap ang pera. Kung ganon, ibalik ang babae. Utos niya sa kanyang mga tauhan. Lumabas si Isabel. Sugatan ang braso, nanginginig ngunit buhay. Agad siyang niyakap ni Lazaro. Salamat, Diyos ko salamat. Sa sandaling iyon naramdaman ni Lazaro na nabunutan siya ng tinik. Ngunit hindi niya alam, hindi pa doon nagtatapos ang panganib. Habang naglalakad pa uwi sina Lazaro at Isabel, maghahawak ang kanilang kamay, biglang dumapo ang kalapati sa balikat ni Lazaro. Kumampay ito ng marahan. Tila nagsasabi ng tuwa sa kanilang kaligtasan, ngunit hindi nila namalayan. Mula sa malayo nakamasid si Ramirez, ang mga matay nakatutok sa kalapati. Puno ng kasakiman. Kung makukuha ko ang ibon, bulong niya sa sarili, hindi mauubos ang kayamanan ko. Hindi ko na kailangang tumanggap ng mga suhol o magnakaw sa pondo. Akin na yang kalapating iyan, at kapag nakuha ko,
Wala nang makakahadlang pa. Pwede pa akong maging mayor o congressman. Sa likod ng kanyang ngiti, lihim na nagbabalak ang kanyang isip. Ilang araw matapos ang pagtubos kay Isabel, muling nagpatawag si Ramirez ng kanyang mga tauhan. "Makinig kayo," mariing sabi ng chairman habang nakaupo sa kanyang silya. Mariin ang titid. "Pupuntahan natin si Lazaro. Kukulin natin ang kalapati. Hindi na ako makapaghintay." Naggulat ang mga tauhan, nagkatinginan sila sa isa't isa. "Chairman," maingat na tanong ng isa. "Hindi ba't nakapagbigay na siya ng malaking halaga? Bakit pa nating kailangan siyang guluhin?" Napakuyom ang kamao ni Ramirez at tumayo. Hindi sapat ang pera. Habang nasa kanya ang ibon, tuloy-tuloy ang pag-angat niya. "Kung hahayaan kong manatili sa kanya ang kalapati, baka isang araw magiging mas mayaman pa siya kaysa sa akin at magiging mas makapangyarihan. At hindi ako makakapayad na mangyari yon." Natahimik ang silid. Kita sa mga mukha ng mga tauhan ang kaba, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa anyo ng kanilang pinuno na halos lamunin ng kasakiman. Isang gabi, malakas ang ulan nang makarating sina Chairman Ramirez at ang kanyang mga tauhan sa apartment ni Lazaro. Pumalabog ang kanilang katok, malakas at mariin. Hindi nagduda si Lazaro. Inakala niyang isa lamang sa mga kapitbahay ang kumakatok. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Pagkabakas pa lang, agad siyang dinakma ng 2 tauhan ni Ramirez. "Ano to?" Gulat na sigaw ni Lazaro. Nagpumiglas, ngunit mahigpit ang kapit sa kanyang mga braso. Mula sa likuran ng mga tauhan, pumasok si Ramirez, nakangisi, basang-basa ng ulan. "At nayon, Lazaro," malamig ang tinig, "akin na ang ibon." Wala pang nagawa si Lazaro nang dumukwang si Ramirez at marahas na hinablot ang kalapating pilak mula sa loob ng silid. Nagpumiglas ang ibon, pumapapak, ngunit hawak ito ng chairman ng mahigpit. "Sa wakas, akin ka na," bulalas niya. Papunta na sana silang palabas ng apartment nang biglang kumampay ang kalapati at naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Parang kidlat na pumutok sa loob ng silid. Napakaliwanag na halos hindi matitigan ng mata. "Aray! Ano to?" sigaw ng isa sa mga tauhan na pahawak sa ulo. Sumunod ang isa, umatungal sa sakit. Isa-isa silang napasigaw at natumba. Hawak-hawak ang kanilang mga mata. "Hindi ko makita. Diyos ko, hindi ako makakita." Daing ng isang tanod. Si Ramirez mismo napasigaw. Napakapit sa dingding habang dumadaloy ang dugo mula sa sugat ng kalapati sa kanyang kamay. "Anong ginawa mo? Akin ka dapat." Ngunit ang tanging sagot sa kanya ay ang matinding liwanag na tumarak sa kanyang mga mata. Sa loob ng ilang sandali, ang buong silid ay nabalot ng nakakapasong liwanag hanggang sa unti-unti itong humupa. Naiwan si Lazaro na viningig, hawak ang dingding habang isa-isang nagkikislot at nag-umol sa sahig ang mga tauhan ni Ramirez. Nang bumalik ang dilim, isang katahimikan ang bumalot. Isa-isang napagtanto ng mga tauhan ang kanilang sinapit. "Hindi ako makakita," bulong ng isa, nanginginig. 3 araw tayong bulag nang isa pang nakaranas ng parehong kaparusahan. Si Ramirez basang-basa, sugatan at bulag ay tuluyang napaupo sa sahig. Ang dating pinunong kinatatakutan, nayo'y nakahandusay sa kahihiyan. Wala siyang nagawa kundi umatungal sa galit at sakit. Ang kalapating pilak ay lumipad pabalik sa balikat ni Lazaro, payapang kumampay ng pakpak, waring sinasabing, "Ligtas ka na." At mula sa gabing iyon, tuluyang bumagsak ang pinuno minsang umangkin sa barangay sa pamamagitan ng takot at kasakiman. Sa gabing iyon, mag-isa si Lazaro sa kanyang silid. Basa pa ang paligid mula sa ulan, at ang hangin ay malamig na pumapasok sa bintana. Doon nakadapo ang kalapati, kumikislap ang pakpak na tila pilak, payapang nakamasid sa kanya. Lumapit si Lazaro at mahigpit na hinawakan ang kanyang dibdib. Ramdam ang tibok ng puso.
Salamat kaibigan, bulong niya, nangingilid ang luha sa mata. Kung hindi dahil sa'yo, baka tuluyan na akong nawala. Ibinigay mo sa akin ang lakas na wala na ako noon. Iniligtas mo ako. Tumingala siya sa kalangitan na bahagya ng lumiliwanag matapos ang bagyo. Panginoon, dagdag niya, salamat sa ibong ito, sa himalang ipinadala ninyo. Hindi na ako takot dahil alam kong may gabay at may katuwang ako. At sa piling ng kalapati na kumikislap sa dilim, muling sumibol ang tag-asa sa puso ni Lazaro. Isang paalala na gaano man kalalim ang dilim, laging may ilaw na gagabay pabalik. Lumipas ang ilang buwan mula nang bumagsak si Chairman Ramirez. Unti-unti, nagbago ang ihip ng hangin sa barangay. Ang mga taong dating laging balisa ay natutong muling ngumiti at ang takot ay napalitan ng pag-asa. At sa gitna ng lahat ng ito, si Lazaro ang naging sagisad ng pagbabago. Hindi na siya ang dating basurerong tinataboy at kinuputya. Sa tulong ng kalapati, nakapag-umpisa siya ng mga negosyo, 2 restoran na laging puno ng tao, isang hardware store, at isang pawn shop. Ang lahat ng ito'y itinayo niya hindi lamang para sa sarili, kundi para magbigay ng hanap buhay sa mga taong dati tulad din niya. Walang tirahan, walang trabaho, at walang pag-asa. Isang hapon, habang nakaupo si Lazaro sa loob ng kanyang bagong restoran, nilapitan siya ng isa sa mga dating basurero. Lazaro, nangingilid ang luha ng lalaki. Salamat at binigyan mo ako ng trabaho. Noon, pinagtatawanan lang kami. Ngayon, nakakapagpadala na ako ng pera sa pamilya ko. Mumiti si Lazaro at marahang pinisil ang balikat nito. Hindi mo kailangang magpasalamat. Oo, ako ang nagbigay ng pagkakataon, pero ikaw ang nagsikap. Lagi mong tatandaan, huwag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling. Dahil doon natin huhugutin ang lakas natin para manatiling totoo at mabuti. Sa kanyang isip, laging malinaw ang tinig ng matandang dayo noon. Huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. At mula noon, ang pangalan ni Lazaro ay naging parang simbolo, hindi ng kayamanan lamang, kundi ng pag-asa at pagbabago. Naging mas maayos ang buhay sa barangay dahil sa mga negosyo ni Lazaro. Hindi na siya lang ang natangat, kundi pati na rin ang marami sa kanyang mga kababata at kaibigan. Sa hardware, nagtrabaho ang ilan sa mga dating batang namumulot ng bote. Sa restoran, nagsilbing tagaluto at kahera ang ilang nanay na dati namamalimos. Isang gabi, habang nagbibilang ng kita si Lazaro, pumasok si Isabel, dala ang isang tray ng kape. Pagod ka na naman, malambing na sabi nito. Pero tingnan mo, hindi lang negosyo ang naitayo mo. Nabigyan mo ng dangal ang mga taong dati walang boses. Dati, wala silang lugar. Ngayon, may trabaho sila, may pagkain, may kinabukasan. Napangiti si Lazaro at tumingin sa asawa. Hindi ko magagawa kung wala ka. Ikaw ang laging nagpapaalala sa akin na huwag maging sakim. Ikaw ang tinig ng konsensya ko, Isabel. Ngumiti si Isabel at umupo sa tabi niya. At huwag mong kalilimutan ang talapati. Kung wala siya, baka hindi nating narating ang lahat ng ito. Nilingon nila ang maliit na bahay ng talapati sa gilid, maliit na tahanan na gawa sa kahoy, may butas na nagsisilbing bintana at lagusan. Malaya itong nakakalabas at nakakabalik kung kailan nito gusto. Minsan ay lumilipad palayo, minsan na may bumamalik upang magpahinga. Hindi na sila natatakot kung minsan itong naglalaho, sapagkat natutunan nilang ang biyaya ay hindi lang sa kayamanang dala, kundi sa presensyang ibinibigay nito. Ngunit hindi lahat ay naging maayos. Si Carlos, ang dating kaibigan ni Lazaro, ay tuluyan ng binalot ng bisyo. Kahit ilang ulit niya itong inalok ng trabaho, lagi itong bumabalik sa sugal at alak. Isang gabi, kinausap siya ni Isabel. Hindi mo kasalanan kung ayaw niyang magbago. Malumanay nitong wika. Ginawa mo na ang lahat, Lazaro. Hindi naman lahat ay kaya mong sagipin. Tumango si Lazaro. Mabigat ang dibdib. Kaibigan ko siya. Pero tama ka, hindi ko hawak ang kanyang mga desisyon.
Ang taya ko lang ay maging bukas kung sakaling handa na siyang magbago. At mula noon, hindi na muling ipinilit ni Lazaro ang pagtulong kay Carlos, bagamat nanatili siyang may malasakit dito. Dumating ang araw ng kanilang kasal ni Isabel. Ang simbahan kung saan dati nagtitinda si Isabel ng sampagita sa harap ay ngayoy puno ng tao, hindi lamang mga kamag-anak at kaibigan, kundi pati na rin ang mga kapitbahay at mga dating basurero na tinulungan ni Lazaro. Habang naglalakad si Isabel sa gitna ng pasilyo, simple lang ang suot nito, isang puting wedding gown na hinabi ng mga kababaihan sa kanilang lugar. Ngunit para kay Lazaro, iyon na ang pinakamagandang tanawin na nakita niya. Sa gitna ng seremonya, ng oras na para sa palitan ng singsing, nagulat ang lahat nang biglang lumipad mula sa bukas na bintana ang kalapating pilak. Nasa tuka nito ang dalawang singsing. Dahan-dahan itong dumapo sa harap nila at ibinaba ang dala. Napaluha si Isabel at napangiti si Lazaro. "Kaibigan," bulong niya, "kahit dito, kasama kita." Nagpalakpakan ang lahat. Ang ilan ay napaiyak, ang iba namay napanganga sa hiwagang kanilang nasaksihan. Para kay Lazaro, higit pa sa hiwaga ang ipinakita ng kalapati. Para sa kanya, ito'y tanda na hindi siya kailanmang nag-iisa. Matapos ang kasal, nagdao sila ng munting salusalo. Habang kumakain, nilapitan si Lazaro ng isa sa kanyang mga empleyado. "Sir Lazaro," sabi ng lalaki, "salamat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko na maipapagpatuloy pag-aralin ang anak ko. Ngayon, siya'y nakakapag-aral." Napangiti si Lazaro. "Hindi ako ang dapat pasalamatan. Magpasalamat ka sa Diyos na hindi tayo pinababayaan." Dumaan ang mga taon at kahit may mga bagong hamon, nanatiling matatag si Lazaro at Isabel. Ang kalapati, bagamat minsang naglalaho ng ilang linggo, ay palaging bumabalik. May mga panahong dala nito'y hiyas. Ngunit mas madalas ay dala lang nito ang sarili nitong presensya. Isang gabi, nakaupo si Lazaro sa balkonahe ng kanilang bahay, katabi si Isabel, habang nakadapo ang kalapati sa kanyang balikat. Tahimik silang tatlo, pinagmamasdan ang mga bituing. "Alam mo, Isabel," bulong ni Lazaro, "matagal kong inisip na ang kalapati ay regalo para lang sa yaman. Pero ngayon, alam ko na, higit pa doon. Isa siyang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi ang hiyas na dala niya, kundi ang mga taong nasa tabi ko, ikaw, ang mga natulungan natin, at ang pananalig ko na laging may ilaw sa bilim." Ngumiti si Isabel at sumandal sa kanya. "At habang kasama natin ang kalapati, hindi mawawala ang pag-asa. Pero kahit wala siya, basta't magkasama tayo, kaya nating harapin ang kahit na anong problema." Pinisil ni Lazaro ang kamay ni Isabel. Tumingin siya sa kalapati na tahimik lang na nakatingin din sa kanila. Sa sandaling iyon, dama niya ang kapayapaan na matagal niyang hinanap. At mula noon, hindi na kayamanan ang hinabol ni Lazaro, kundi ang pag-ibig, kabutihan at paglingap. Sa piling ng kalapati at ni Isabel, natagpuan niya ang tunay na kayamanang hindi kailanmang mawawala, ang kapayapaan ng pusong marunong magpasalamat at magmahal.